2023 nang nakuha si Ken Lester Cuyugan sa online gambling. College student pa siya noon. Kumarasita sa ABS team para bahagi ang kanyang kwento. Pumayag din siya ipakita ang kanyang at banggitin ang kanyang pangalan. Kahit nasa house, kasamang kahit saan, nasa school, nakakapag-online gambling, nakakatanggal ng bored or pwedeng maging escape sa mga problems. Hindi nagtagal. Lumaki ang itinupusta ni Ken at kasabay nito, lumaki rin ang kanyang naipapatalo. Kaya unti-unti siyang nabaon sa utang at nagsasanla ng mga gamit. Maganda. Pagsasama-samahin lahat ng Katawa, ang mundo. hindi kasama yung napanalong bet. Siguro mga Ang mundo kay maubaw. Mundo o yung turning hanggang kamera. is yung nasa Di ba yung mama? Tsaka yung motor. Kalaunan na pagtanto ni Ken na kailangan na niya ng profesional na tulong at hanggang ngayon, patuloy pa rin siya nagpapagaling. Ayon kay Robert Labos, founder ng Kaya Rehab, mahalagang anglanin na lulong ka na at nangangailangan ng tulong. Napansin ng Kaya Rehab na dumarami ang na-addict sa online gambling simula noong pumutok ang pandemic. Ngayon, 5 hanggang 7 tao ang tumatawag sa kanilang tanggapan araw-araw para magtanong tungkol sa rehabilitasyon. That means the problem is there. Ang dami nalululong, ang dami na-apektuhan yung buhay nila. Sabi ni Labos, may mga sinyales na nalulung na ang isang tao sa pagsusunod. When you are borrowing, nag-uutang ka na, Ayaw niya umuutang ka makita na, sa camera. nagbebenta ka na, at hindi ka na nagtatrabaho, kundi sugal ka na lang ng sugal. Isa sa mga nakikitang paraan ni Labos para matugunan ang problema, ipagbawal ang lahat ng uri ng gambling advertisements. Ito yung ulam namin. Pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at Ad Standards Council o ASC para magsulong ng responsableng advertising sa Gulay at industriya saka ng sugal. Ayon sa PAGCOR, sa ilalim ng kasunduan, susuriin at aaprubahan ng ASC ang lahat ng branded gambling ads, kabilang iyong mga lumalabas sa telebisyon at online platforms bago isa publiko ang mga ito. Nakukulangan naman si Senador Sherwin Gatchalian sa paghihigpit ng electronic wallet na GCash sa mga patalastas tungkol sa sugal. Malakian niya ang responsibilidad ng GCash at iba pang e-wallet platforms, kaya dapat putulin na nila ang lahat ng ugnayan sa online gambling. Wala pang tugon ang GCash at iba pang e-wallet platforms tungkol dito. May paalala naman si Ken sa mga kapwa niyang tumataya sa mga sugal. Pag umabot ka na sa point na ang dami ng nadadamay, tapos magkakaroon sila ng utang, malalagay sila sa pahamak if ever, hindi talaga siya maganda and hindi siya makakatulong. Panawagan naman ng Kaya Rehab, kung nabibigyan ng madaling access sa online gambling ang publiko, dapat ding magkaroon ng madaling access sa tulong at konsultasyon. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Nagbabadya na naman tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Samantala, nagpaalala naman ang MWSS Regulatory Office na pwedeng iapela sa kanila na consumer ang mga reklamo kaugnay ng singil sa tubig ng Maynilad o Manilong Water. Bunso, papilahan yung boss sa camera, bunso, bet. Ang pag-asa ng Maynilad sa Metro Manila. Hindi kasi Madlok mo yung bunso, ang mangut eh. kaya mahigit 1,000 ang bill nila ngayon. Yung mangut, diba kayo, madlok mo atubang camera, no? Ugaliin bantayan ang Gwapo kayo na siya, no? numero. Dahil pwedeng magbago ang bill kahit isang number lang ang mamali. Mahiya, ang bunso. Kumarap sa camera. Kahit na pinto, ano naman yung review? Kasi magkano lang kuryente. Sobrang private. Mahal pa eh. Nagtitipid ka na nga sa aircon, sa tubig ka naman binawi. Si Rainier ang katokang meter reader sa area na to ng Fairview sa Quezon City. Maingat niyang binabasa ang metro bago i-print ang bill ng customer. Nagkamali kasi ang isang meter reader ng Maynilad sa pagbabasa ng metro ng isang customer sa Las Piñas, kaya naging 75,000 pesos ang bill. Pero nag-sorry at naitama naman agad ng Maynilad ang bill ng customer.
Pero kung may duda pa rin ang consumer sa meter reading, pwede itong idulog sa Maynilad o Manila Water. Bukog na Pero buga. kung hindi pa rin kontento ang consumer sa desisyon ng water concessionaire, pwede itong iakyat sa MWSS Regulatory Office. At habang iniimbestigahan, hindi mo na pwedeng putulan ng tubig ang consumer. Don't pay their water bills when disputed. If it's disputed, do not pay it. And Manila Water or Manila cannot disconnect. They are investigating the situation. Sana po maintindihan natin, may human factor pa rin po ito. Paminsan po, nagkakaroon ng error. Pakukonsider po natin yung total na volume na dumaan dito. Ipinakita ng MWSS RO ang proseso ng testing sa kanilang laboratorio na pwedeng bantayan ng consumer habang tinitest ang kinikwestiyong metro. Kapag dispalinghado po yung metro, gagawan natin siya ng akmang report at ipapaalam po natin ito sa kinauukulan. Sa concessionaire kung sino may-ari ng report at mabibigyan rin po ng kopya yung customer na nagpadala nitong report na to for assessment. Ayon kay Inis na, Attorney, pinag-aaralan ng gawing electronic ang pagbabasa ng metro gaya Inis ngayon na. pa para maiwasan ang human error o pagkakamali